Sound? Check. Magandang gabi po. Sino dito yung excited every Thursday? Yung laging na-attend yun, yung excited. Di ba? Yung mga umasa na lang dyan sa video, hindi yan excited. Di biro lang. Siyempre, every one of us are busy, but every Thursday is our business talk day. Kaya this is always available. Kung sino yung mga laging pumupunta, you are free na umattend dito. At kung hindi man kayo makaka-attend, hindi naman sasama yung loob ko. Medyo lang. Pero alam kong busy yung bawat isa. Salamat sa mga nakakapunta. At salamat din sa mga nanonood kahit sa online lang. Para sa glory ni Lord. So, let's start. Last week, pinag-usapan natin ano yung pinag-usapan natin last week? Sino nakakaalala? It's about planning is faith in action. So, today, ang title nito, dapat no plan, no direction. Pero pinalitan ko siya ng mas magandang title. Write the plan. God directs the steps. Kasi this topic is all about ano nga ba yung mga plans na si Lord yung nagda-direct. Okay? So let's start. There's a chapter in the Bible that can protect you from failing. So it's found in Proverbs 16. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na bang malaban yung pasabog ngayong gabi? Yan. Parang may katabi ba kayo? Parang ayaw nyo kausapin yung katabi nyo. Sabihin mo, ready ka na bang malaman yung pasabog ngayong gabi? O kasi, itong pag-uusapan natin ay ililigtas kayo sa kapahamakan. Okay? So, what you're about to hear today or tonight is God's instructions for success. And this will explain why many of us are not yet where we want to be in life. Bakit marami sa atin yung hindi pa rin nakakapunta dun sa lugar na gusto nating puntahan o sa estado na gusto nating puntahan ay masasagot ngayong gabi. Okay? So, because success is not a mystery. Success is predictable. Failure is also predictable. Ibig sabihin, kung yung success daw ay kayang ma-predict, may magic to, di ba? Prediction. Magiging successful kayo. Yung mga ma-attend dito, tapos ina-apply. Yun lang, ha? May kasunod, hindi yung uma-attend lang. Baka kasi, uma-attend ako sa business talk eh. Magiging successful na ako. Hindi, uma-attend at, sandali, yung nag-a-apply, baka kasi hindi nakinig. Hindi rin ma-apply. So, uma-attend, nakikinig, at ina-apply. Okay? Gets? Yon. Ma-predict ko yun. Magiging successful ka. Umattend ka ba ng business talk? Nakinig ka ba sa online? Yes. Naintindihan mo ba? Yes. Okay. Next is, ina-apply mo ba? Pag sinabi mong no, mapipredict kita. Sabihin ko magpe-fail ka, kapatid. Pero pag sinabi mong yes, sabihin ko sa'yo, magiging successful ka. That's my prediction. Success is predictable. Also, failure is predictable. So, pwede mong malaman sa buhay mo kung magiging successful ka or not. It's up to the principles that you have in life. That's why we are talking about the principles of the Bible. It's the principles from the kingdom of God na itinuturo niya sa atin kasi nag-uumapaw yung kayamanan ng kingdom. Naintindihan niyo ba to? Ano yun eh? Unlimited. Hindi yan kaparehas ng World Bank na kailangan pa ng ang tawag yan ano yung pastor yung gold deposito
reserve gold, 'di ba? Or oil or kung ano man yung ari-arian ng isang bansa para lang magkaroon ng pera. Yung pera ng Diyos ay unlimited sa kingdom niya. Kaya pag ito naintindihan natin na yung principle na pinag-uusapan natin, lalo na tong planning, napaka-importante nito. Ito yung minimis um ano yung tawag doon? Hindi natin pinapansin masyado. Maganda goal natin pero we don't have plan. So tonight, mapag-uusapan natin. Sabi nga dito, God never created anything without a plan, and He never made anyone without a purpose. You have a purpose. Meaning, kaparehas niya, dapat lahat ng bagay ay pinaplano mo. Di ba? Kaya pagdating sa pag-aasawa, pinaplano rin yan kung mag-aasawa ka na ba o hindi. Maraming bagay pa. Mag-aanak ka na ba? Di ba? Papasok ka na ba sa negosyo? Kailangan pinaplano. Lahat ng bagay ay pinaplano. Sabi dito, if you fail to plan, you plan to fail. Ito, madalas natin ito naririnig. Anong ibig sabihin yan? If you don't have a plan, you are living beneath your design. Ibig sabihin, tayo pala ay nakadesign to plan. Pag hindi ka nagplaplano, kapatid, isa lang ibig sabihin, hindi mo nagagawa ng tama yung design mo. Yung bahala na si Batman. Pero wag rin sasabihin, bahala na si Lord pag hindi ka naman nagplano. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon, hindi pala pwedeng sabihin mo, bahala na si Lord, tas wala kang plano. Okay? So, let's go. Number 1 point. The plan belongs to you. Hindi galing kay Lord. Biblical ba yan? Let's see. Sabi dito sa Proverbs 16, sabi ko, yung sikreto kung paano ka maliligtas sa yung pag-fail, makita natin yan sa Proverbs 16. Okay? So, ang pag-uusapan natin hanggang mamaya, puro Proverbs 16 lang. If you have Bible, you can open it. No? Sabi dito, to humans belong, or to a man belong the plans of the heart. But from the Lord comes the proper answer of the tongue. Ibig sabihin, yung sagot daw, or solusyon, or yung kung paano mo makukuha, na kay Lord na yun. Pero sa'yo daw dapat manggaling yung plano ng iyong puso. So, ibig sabihin ng plano, galing sa puso, hindi yung plano-planuhan lang. Pag sinabing galing sa puso, dapat medyo kinoconsider mo yung mga principles na pinag-aaralan natin dito. Naintindihan? Okay. So, God has a plan for you, but He will not plan for you. Ito yung last week natin pinag-usapan. Meron siyang plano para sa'yo. You have a purpose in life, but He will not make planning for your life. Ulitin ko ito yung ibig sabihin yan. Sorry, ayaw gumana kuya. Yan. God already has a purpose for your life, but He won't do the planning for your life. Hindi siya magplaplano para sa buhay mo. Kung wala kang plano sa buhay mo, hindi makakakilos yung Diyos. Lilinawin natin yan. Katulad nun dun sa verse, sabi niya, nasa man daw, nakasalalay yung pagpaplano ng puso, pero ang kasagutan ay nasa Diyos. Okay? Yung kaparaanan ay ibibigay ng Diyos. Yung provision ay nasa Kanya. But you need to have plans. Madami. Okay? Plans yung nakalagay dun, hindi lang plan na, baka lang kasi isa lang plano mo. At least you have plans. Maybe in every aspect of your life. Or you have plan B, plan C, plan D. Naintindihan niyo ba to? Okay, now. But the problem is, if you don't have plans, hindi makakakilos din yung Diyos sa buhay mo. Okay. The plan is your responsibility. Writing it down, that's your duty.
The how belongs to God. Naintindihan? Kung paano mo makakamit yung pinaplano mo, si Lord naman yung bahala doon. Maybe it seems like impossible. Your plan is like, gusto ko magkaroon ng malaking building, gusto ko magkaroon ng malaking school para sa mga estudyante. This is my plan. Plano ko magkaroon ng napakalaking negosyong ganito. Write it down. Gusto mo magkaroon ng global na negosyo. Di ba? Write it down. And then, anong sabi dyan? Si Lord yung bahala kung paano. Lilinawin natin yan. Baka kasi pagkatas mo magplano, matulog ka lang eh. Kaya next week, yung topic natin, disiplina. Para maisakatuparan yung ating plano. The discipline makes the plan into reality. Yun yung topic natin next week. Okay? Paano naman natin didisiplinahin yung sarili natin dun sa plinano natin? Naintindihan? Okay, so don't be afraid to put it on paper even if it looks impossible. So, yung mga architect, hindi sila tumatanggap ng pondo. Wait lang. Sorry. Ano naman to, di ba? Private yung video. Yung mga architects, yung mga nagdi-design, bago nila tanggapin o bago sila mag-request ng funds, they do the planning first. Ha? Hindi. Bigyan mo muna ako 1 billion, gagawa akong plano. Hindi. Ang totoo, ganito sila magplano. Ano po ba gusto nyo? Diba? Tapos paplanuhin nila yung gusto mong design. Kasi sila yung nakakaintindi. Diba? Tapos ilalagay nila kung anong gusto mong tiles, kung magkano yun ka. Tapos tsaka niya i-estimate kung magkano yung cost. Sasabihin niya, okay, ito na po yung price. Yan po yung price ng bahay na gusto nyong ipagawa. Yan yung price ng building na gusto nyong ipagawa. Hindi naman siya nanghihingi. Siguro may ilan-ilan, no, narinig ko yung, magkano ba budget nyo, boss? Yun yung babudgeting ko dito. Hindi. Pag meron kang isang bagay na gusto, di ba, sasabihin mo lahat specifically yun. Halimbawa, yung bahay. Tapos, i-drawing nyo ng architect, titingnan niya kung ano yung mga kailangan doon. Tapos, yung engineer yata yung nagko-compute kung magkano yung cost eh. O, tsaka magkakaroon ng budget. Pero plinano muna. Naintindihan? So, bago i-provide nung nagbigay sa'yo ng purpose, kasi yung architect na nagbibigay ng purpose dun, yung nagpapagawa eh. O architect, eto, gawin mo tong bahay ko, ganito. Ngayon si Lord may pinapagawa sa'yo. O sige Lord, drawing natin. Ito yung plano ko. Ito yung plano ko. Lord, ito yung budget ko. Hindi ko alam saan ko kukunin yan. Ikaw nagpapagawa sa akin ito eh. Itong negosyo na to, para sa'yo to. Ang problema, walang pampuhunan. Si Lord na bahala doon. Anong gagawin? Magpe-pray tas matutulog? Hindi. Next week, pag-usapan natin kung ano yung mga gagawin nyo. Ha? Pero right now, let's focus dito sa you need to plan. It's your job. It's your duty. Okay? Do you understand? Okay, let's move forward. Sinasabi ni Lord, parang sinasabi ko dito, sabi ni Lord, give me the plan and I'll bring the provision. Bigyan mo ako ng plano mo sa buhay. Eko, ipoprovide ko yung pangangailangan mo. Wow, ganda nun ha. Okay, big idea. Ayan pala, sabi ni Lord. Yan. God will only finance what He ordered. If He didn't order it, He's not paying for it. Medyo malalim to ah. Kaya pinag-aaralan natin to kasi may mga plano tayo na pinagdadasal kay Lord. Pero ano nga ba yung plano na siya yung mag-guide at siya yung mag-i-establish ng steps? Yun yung title eh, di ba? So,
hindi niya i-finance kung ano yung hindi niya pinapagawa. If he didn't order it, he's not paying for it. Are you with me? Okay. So, that's why you need a plan from your heart. From your heart, because it aligns with your purpose. Yung galing sa puso. Ha? Okay, so, kung may mga tanong kayo sa isip nyo, marami tayo mamayang pagkakataon para magtanong. Ha? Now, point number 2. That's why you need to what? What? Parang ang hina. Ready na ng pagkain, papakainin muna natin sila. Number 2, ano sabi? That's why you need to check your motives. Okay? Kasi hindi niya i-finance kung ano yung hindi niya in order. So, sabi dito sa Proverbs 16:2, all a person's ways seems pure to them, but motives are weighed. Si Lord daw yung nagtitimbang niyan. By the Lord. Sino nagtitimbang? Feeling mo yung iyong motibo ay maganda. Pero ang totoo, ititimbang naman yan ni Lord eh. Kung maganda talaga at tama yung motibo mo. O kung sa paningin na iba, pangit yung ginagawa mo, pero your motive is good. Di ba? Oh, so, pwedeng gamitin to ni Diskaya, di ba? Maganda naman motibo ko eh. Bumili ng sports car. Sorry. So, doon sa mga hindi tayo nagmamalista, hindi natin sinasabi mas magaling tayo kay Diskaya. Baka pag nandun na sa atin yung 32 billion, matukso rin tayo, ha? Ha? Pero ginagawa lang natin to para maging masaya. Si Bubblegum nga, ginaya siya. Na bad trip siya. So, anyway, ang point ko is, marami tayong motibo. It seems like our motive is pure, but the Lord weighed it. Siya yung nagtitimbang. Naintindihan? So, kailangan alam mo na yung nasa puso mo, the desire of your heart, and the motive of your heart is aligned to God's purpose. If not, most likely, hindi si Lord yung nag-provide ng pera na meron ka. Hindi siya. Kasi baka meron kang pera, binigyan ako ni Lord ng papuhunan, pero sigurado ka ba? Sa kanya ba talaga galing yung provision? O baka ginagamit ni Satan yun para paniwalain ka, tapos ilalaglag ka niya, tapos makukulong ka na balang araw kasi nag-ghost projects ka. Okay. If the plan, asan na ba ako? Yan. Sorry, bago yan. If the plan is just to make you rich and famous, okay? If the plan is just to make you rich and famous, it's not from God. Can you clap? Pinalakpakan niyo yung sarili niyo. Pag yan kasi yung motibo mo, yumaman ka lang, tapos makilala ka lang, not from God. It's not from God. Again, it's not from God. If your motive is to become rich and famous. It's just only the 1 billion peso computation. Nabaliw ka no, tas attend ka na ng attend dito ngayon kasi binigyan kita ng computation, paano mo makukuha yan in 20 years? Pero what's your motive? Just to become rich and famous? Maging katulad nila? So, it's not from God. God's vision is always lift humanity. Itinataguyod nito yung sangkatauhan. Parang ganun, di ba? Parang, wow, amazing. Ang lupit noon. Naintindihan? Yung pinakamalupit na plano sa buong mundo na naimbentong plano. Pinakamalupit na plano to. Yung anak ng hari ng langit at lupa. Dadalhin sa lupa. Gagawing tao. Tapos ipapako sa krus.
para i-redeem yung sangkatauhan. That's the best plan that we've ever heard. Diba? Malapit nun. So, what's your plan? What's your motive? The real motive. The devil's visions always feed pride and selfishness. So, sige, gamitin na lang natin yung current na situation. Huwag tayong magbanggit ng pangalan kasi marami naman sila. Ano yung motibo nila? Is that a selfish motive? Ha? Kung yun selfish motive, hindi si Lord yung dahilan kung ba't sila yumaman. Kung ba't sila may maraming ari-arian, kung ba't sila maraming kotse, ba't sila may malaking bahay, ba't sila nagpapatalo 955 million peso sa casino? Ha? BGC boys. Sana binigay na lang nila sa mga mahihirap, di ba? Ang sarap magsalita kasi wala naman tayong ganung pera eh. Pero baka kung meron din tayo nun, baka hindi rin natin binigay eh. Think of Joseph. You know Joseph. His dream wasn't just about him ruling people. Akala ng iba, sabi niya, nanaginip ako, na isang araw, lahat kayo mga kapatid ko, pati yung tatay natin luluhod sa akin. Eh, syempre, bata pa, siguro mga 17 years old pa lang si Joseph that time. Joseph the Dreamer, yung pinag-usapan natin. No? One of my favorite stories sa Bible. Kasi ginawa namin yung musical. No? Kaya kabisado ang istorya yan. Talagang, ano nangyari sa kanya? Yun, napahamak tuloy siya dun sa kaingayan niya. Hindi, pero, it was about feeding nations during famine. It's not all about him becoming second in command or ruling other people. Hindi yun yung panaginip niya. Hindi yun yung pinapa-vision sa kanya ni Lord. Kundi, balang araw, ililigtas niya yung napakaraming tao mula sa pagkagutom. You see? Kaya naging leader siya. Kasi he has that vision. Naintindihan? Now, nagkaroon din siya ng plano. May mga plano siya dun eh. During noon, sabi niya, Pharaoh, may plano ako. Ito na, gumana na yung pagpaplano niya, di ba? Ang plano ganito, yung 7 years, mag-ipon tayo habang maganda pa yung inaani natin. Kasi 7 years na magkakaroon ng famine. Para maraming tayong pagkain. O, pagkatas ng 7 years, nagkaroon nga tagutom. Lahat ng nasyon nagutom. Lahat sila pumunta sa Egypt. Kasama yung mga kapatid niya at yung tatay niya. Lumod sa kanya, pakainin niyo po kami. Nangyari nga. You see? It's not all about him. It's not about him or ruling other people. It's lifting other, saving other people, helping other people. So, the idea is this. If your plan doesn't feed others, it's not a vision, it's ambition. Naintindihan? Ulit, if your plan doesn't feed others, it's not a vision, it's ambition. Medyo malalim yan kasi alam naman kain kayo, kain. Hindi. Ibig sabihin, hindi nakakatulong sa iba. Hindi uplift ng ibang tao. It's ambition. Kaya maraming namatay sa flood. Diba? Maraming namatay. Maraming nalunod. Maraming nawala ng bahay. So, what do you think? Is it a vision or just self-ambition? Hindi ko po pinapasagot. Baka marinig kayo. The poorest man in the world is the man without a dream or without a vision. But
But the most dangerous man is the one whose dream is only for himself. That's the most dangerous man in the world. You see? Makapagbigay ng kapahamakan yan. Makakasira ng sangkatauhan. Isang leader ng bansa, merong self-ambition para sa sarili niya at para sa pamilya niya lang. Ano mangyari sa bansa? Distraction, corruption. Intindihan? It's dangerous. So, wag ka sa dalawang to. Doon ka sa pangatlo. Ano yung pangatlo? Man with a vision that aligns to God's purpose. Mahirap ka daw pag wala kang vision. Pero dangerous ka pag meron kang dream para sa sarili mo lang. Okay? So, point number 3. Commit it to God. Sabi sa Proverbs 16:3. Are you learning? Naintindihan niyo ba? Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16:3. Madalas nang na-quote yung verse na to. So, lahat daw ng ginagawa natin, i-commit natin kay Lord. Tapos ano daw gagawin niya? I-establish niya daw yung plano mo. Naintindihan? Okay. So, write it down, place it before God, then God will say, I'll back it, baback-upan kita dyan. I'll breathe on it. I'll make it succeed. So, sorry. Ayan, maganda yan. A seed is only grows when you put it in the soil. Likewise, your plan only grows when you plant it in God's hands. Palakpakan natin ng Diyos. Ang ganda nito. Para bang yung plano mo ay isang buto. Na kahit na sobrang dami pa niyan, hindi yan magiging puno hanggat hindi mo yan nilalagay sa kamay ng Diyos, sa soil. Naintindihan? So, magandang illustration. Point number 4. Opposition is part of the plan. Wow. Talaga ba? Okay. So, let's read this. Proverbs 16:4. The Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. Ibig sabihin, lahat yung plano ng Diyos, meron siyang ginagawa kahit na etong mga masasamang tao, sa pagkakataon na masama, or nangyayaring hindi maganda sa'yo, kasama yan sa proseso, kasama yan sa plano. Yun yung ibig sabihin nito. So, for example, kanina nag-open ako ng bank sa RCBC. Hindi ako naka-open. Wala kasi mga IDs ko. So, nagsara yung mga bank account ko last year. Medyo nagkaroon ako ng problem. So, ngayon, hindi ako nakapag-open kasi konti lang yung IDs na dala-dala ko. Hindi siya, parang mga secondary lang. May plano kasi ako. Sabi ng manager, hindi ka po makapag-open. Sabi ko, okay. Sabi ko, tambo na ako. Alis ako, walk out ako sa bangko. That's part of the plan. Naintindihan? Pag yung government ay hindi hinayaan na ma-open yung isang negosyo na gusto mong i-open, tapos maraming requirements, tapos di mo ma-provide, tapos hindi mo ma-open yung negosyo mo, sobrang dami mo ng client. That's part of the plan. Sasabihin ni Lord sa'yo, watch me shift policy. Darating at darating yung point, may mga congressman na ilalagay si Lord doon, tapos babaguhin niya yung batas, tapos aayusin niya, tapos madali mo na ma-open yung negosyo yung gusto mong i-open. Anong negosyo ba yan? Pag drugs yan, mahirap yan i-open. Dali nalaglag yung yung baka nandyan. So,
Ay, ibig sabihin ko lang, opposition doesn't cancel the plan. It confirms it. Pag walang opposition, pag walang problema, ito yung madaling salita, pag walang problema, pag walang circumstances sa plano, parang hindi totoo yung plano. Pag madali, lahat, parang hindi magiging totoo lalo. Kaya yung mga apostol nung unang panahon, tsaka si Jesus Christ, tingnan mo, sobrang nahirapan, di ba? Kasi the more na mas mabigat yung responsibility, yung purpose mo bilang tao, mas mabigat yung mga problemang haharapin at susolusyonan mo. That's the reality. Pag ikaw yung taong petiks lang, parang walang problema, parang hindi ko naman sinasabing lagi ka dapat malungkot, ganun. Pero pag ikaw yung taong walang pakialam, ibig sabihin lang nun, hindi mo pa talaga nahahanap yung purpose mo sa buhay mo. Yung tipong kaya mo pang mag-ML ng 8 hours, matulog ng 12 hours. Pag ganito pa yung mga ginagawa mo sa buhay, isa lang ibig sabihin, hindi mo pa talaga natatagpuan yung purpose ng life mo. If you have a lot of time to rest, kung wala kang pinoproblemang bagay na dapat mong solusyonan sa mundong to, isa lang ibig sabihin, Dave, di ba? Amen po. Hindi mo pa talaga alam kung ano yung reason kung ba't ka nabubuhay. At yun yung tao na pinakamahirap sa mundo. Walang vision. You remember David? Who knows David? David and Delilah. Samson pala yun. Si David yung yung pumatay kay Goliath. Okay. Kay Labo-Labo. Without Goliath, David would remain a shepherd boy. Goliath's very big. Problemado yung buong Israel. Walang gustong lumaban. Takot na takot sila. Walang kahit na sinong warrior yung lalaban kay Goliath. At sa kabila noon, mayroong isang bata, 14 years old, I think, parang mga ganong age niya to. Parang mga ganong, 14 years old, lalaban kay Goliath. Baliw ba yan? Baliw ba yung anak mo? Ba't hindi tinanong yung tatay niya, no? Dahil doon, ano nangyari? Hindi siya natakot sa opposition, hindi siya natakot sa problema. Yun pa yung ginamit ng Lord para magawa ni David yung kanyang purpose, maging king ng Israel. Isa sa mga pinakamagagaling na king. Sometimes, the resistance is your promotion test. The problem is your promotion test. So, kung nagkakaroon ng problema, yung plano mo, it's okay, it's part of the plan. Again, yung plano mo, syempre lahat yan, magaganda. Naintindihan? Pero along the way, may mas maganda pang ini-establish na plano si Lord for you. Kasi nakita niya yung plano mo, dito mo gustong pumunta. O sige, bago ka mapunta dyan, pag napunta ka dyan, tapos hindi ka ready, anak, naku, lalamunin ka ng pride at selfishness. Kaya ang gagawin ko sa'yo, papadaan kita dito sa madaming problema para pag nandito ka na, ready ka na. Kaya mo nang i-handle yung responsibility. Kasi baka pag napunta ko doon ng instant, baka bossing ka masyado, mas bossing ka pa kaysa kay Jesus. Si Jesus hinugasan paan ng mga disciples niya. Iba, baka gumanong ka. Sobrang yabang mo, sobrang taas mo na. Baka hindi ka na maaabot. Pasensya na kayo last week kasi wala akong powers. Ngayon may powers ako . Okay lang umaba tayo mga 3 hours. Joke lang. The size of your opposition often matches the size of your assignment. Yung ibibigay daw sa iyo na opposition or nung problema ni Lord, kasi siyempre kasing size yan nung assignment mo, nung pinapagawa niya sa iyo, dapat katumbas nun. Kasi pag hindi,
hindi ka magiging karapat-dapat pag na-achieve mo yun. Baka lamunin ka nung success. The greatest opposition always comes to the greatest visions. Kung may maganda kang vision, my vision is, ang pinapaplano sa akin ni Lord, paano aayusin tong Pilipinas eh. Paano aayusin? Hindi ko sinasabing wala akong isip na masama kasi I'm in a total depravity state ng pagkatao. Kaya I study the principle of God. Kasi yun yung mag-defense sa aking pagiging masamang tao. Kasi lahat tayo dito masama. Pero because of the principles na pinag-aaralan ko, pinifense nito yung pagkatao kong masama. Tapos nagkakaroon ako ng mga pagkakataon sa buhay ko na kailangan kong mag-decide. Instant. Pero because I learned of the principles that we're talking here, nakapag-decide ako instant na, mali ito hindi ito yung gusto ni Lord, hindi ito yung plano ni Lord. Katulad nito. Pag ito naunawaan nyo ng maigi, panoorin nyo to, balikan nyo sa video, pakinggan nyo ng maigi yung sinasabi dito ng Diyos. Sa verse na to, sa Proverbs 16. Maunawaan nyo na, hindi ito yung gusto ni Lord. Baka makakapahamak pa ako ng iba. Hindi ako. Kung bakit maaayos yung plano, kung plano ni Lord, ayusin yung bansa. That's the plan of the Lord. Yun yung binilalagay niya sa isipan ko. Hindi ako pinapatulog nun. Sobrang na-stress ako pag nagkakaroon ng problema yung bansa. Ito na naman. Problema na naman. Para bang ako yung naapektuhan ng sobra. Hindi naman ako naapektuhan. Pero, kumbaga parang, hindi lahat binibigyan ng ganun eh. I don't know bakit. So, mahirap yun. Sino kalaban ko? Mga bilyonaryo. Mga sobrang dami sigurong diba? Mga sindikato, I don't know. The greatest opposition always comes to the greatest visions. Kaya ayoko masyado magpa-public kasi baka marami akong maging kalaban agad. Wait lang, di pa tayo ready. Biro lang. Pero to cut the long story short, di ba? Dapat ganun. Kung gusto mo maging, halimbawa, you have this business. Ano yung gusto mo business, Cloyd? Bawal yun. Drugs? Gusto mo pinakamayaman na drug lord dito sa Pilipinas? Ang dami kang magiging kalaban. Ano yan? Sa charity business? Opo, business. Ice machine. Kung gusto mong matalo yung top importer namin, ice machine kasi yung business nun. Makakalaban mo sa competition yun. Makakalaban mo sa... Marami kang makakalaban, di ba? Tapos makakalaban mo rin yung custom. Kasi syempre, tataksan ka. Una ka ng pera. Naintindihan mo ba? Para magawa mo yun, madami kang pagdadaanan. The greatest opposition always comes to the greatest visions. You understand? Next. 5. Ano lang to, medyo naglolo ko lang. Mumurahin lang kasi to eh. Stay humble, stay righteous. Stay humble, stay righteous. Sabi dito sa Proverbs 16, 5-8. The Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Through love and faithfulness, sin is atoned for. Through the fear of the Lord, evil is avoided. When the Lord takes pleasure in anyone's way, He causes their enemies to make peace with them. Better a little with righteousness than much gain with injustice. Napakagandang verse. Mas maganda na daw na maliit
Basta may righteousness, may katamaan, kaysa naman sa malaki pero injustice. So, don't get proud when God prospers you. Don't cut corners. Ano yung cut corners? Sino nakakaintindi niyan? Shortcuts yan. Ine-neglect mo na yung process. Yung sobrang mabilisan na makuha mo. Naiintindihan nyo? Yan. Huwag mo ikakat yung corners. Kailangan matutunan mo lahat ng lesson. Mahirap pag hindi mo natutunan lahat ng lesson. Bababa yung adversity quotient mo. Hindi mo matututunan, hindi tatalino yung kakayahan mo na magawa ng maayos kahit nagkakaproblema ka na. Baka magbigti ka pagkatapos. Don't do shortcuts or cut the corners. Don't bribe, don't cheat. Sabi diyan, better a little with righteousness than much gain with injustice. So, slow progress with integrity is better than fast progress with compromise. Point number 6. Ay, sorry. Yan. Ba't 5? Okay lang. 6 po talaga yan. Minagic lang, minagic. God directs steps, not emptiness. Sabi sa Proverbs 16:9, our last verse. If in their hearts, humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Di ba? Yung plano daw nanggagaling sa puso natin. Sa puso. So kung hindi galing sa puso yung plano, maling pagpaplano yun. Intindihan? Kailangan galing sa puso. Align sa purpose ni God. Kaya puso. Kaya sabi doon, hide the word or the law in our heart. Kasi doon din manggagaling yung plano. Kaya dapat nasa puso na itatanim yung mga salita ng Diyos, yung mga principles. At para pag nagplano kayo, ang lalabas doon yung nasa puso. The desire, the motive. Now, naintindihan niyo na ba? Ganda, di ba? Tapos, i-establish daw ni Lord yung plano na galing sa puso. I-establish yung steps. Listen. God cannot direct your plan if if you have no. God cannot direct you if you have no plan. Parang pag iniisip ko yan, halimbawa, director si God, di ba? Director siya. Tapos walang script. Coco Martin yan. Mahirap yun, hindi yung standard, substandard yun. Hindi ko naman sinasabi, sorry idol ha. Hindi ikaw pinatatamaan ko dito. Kailangan ko lang itong topic eh. Di ba? Naintindihan nyo ba? Anong ida-direct ng director kung wala namang script? Ganito kasi yung kwento direct eh. Ganito, mamamatay siya, tapos babarilin siya, tapos ganito. I-direct mo nga kami. Ang hirap naman ng trabaho ko ngayon. Ang trabaho ni Lord, i-direct. Sulat mo muna yung plano. Tapos siya bahala kung anong gagawin niya. Siya yung magde-direct. He cannot direct you if you don't have plans. Write it into paper. Maybe you've been praying for this. Lord, bless me.
Bless me for what? Lord, guide me. Guide me. Where? Can you be prayer mo every day? Lord God, bless me, Lord, today. Lord, bless my daily job. Bless me, Lord, and it guides me. Saan? Saan ka niya i-guide? Ano mahuhula si Lord? Pwede ba yung nagpaplano ng hindi sinusulat? Okay lang yun, pero makakalimutan mo yun. Forgetful tayo. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Diba? Sa Diyos na ang lahat. Madali tayo nakakalimot. Kaya pag hindi mo sinulat, makakalimot. Ano nga ulit yung, may plano ako dyan, sir eh. Hindi ko lang naalala na. Ano mo? That's why you need to write it down. Matatapos na ako. Sorry. If you're going nowhere, God has nothing to steer. Halimbawa, yung isang sasakyan. Yung isang sasakyan, kahit na anong pihit mo doon, ha? Hindi yung liliko kung hindi umaandar. Naintindihan? God can only direct your steps. If you've started, meron ba ako niyan? Baka meron ako. If you're going nowhere, God has nothing to steer. God can only direct your steps if you've started walking in a plan. Intindihan? Kung wala kang plano, paano ka ililiko ni Lord? Hindi ka naman naglalakad. Intindihan? First step mo yun eh. Planning. Sa vision mo, planning. So, prayer is no substitute for planning. Hindi pwedeng i-substitute ng prayer yung pagpaplano. Ha? Hindi pwede, Lord, ikaw na bahala. Bahala na si Jesus. Parang sinasabi, bahala na si Batman eh. Patay, bahala na. Kailangan mong planuhin. God will not plan for you. He will only direct the plan you give Him. Intindihan? Okay. So, conclusion. The heart makes the plan. The hand writes the plan. The Lord directs the steps. Ulit. The heart makes the plan. The hand writes the plan. And the Lord directs the steps. So, write the vision. Put it on paper. Commit it to the Lord. And watch God do the impossible things. Palakpakan natin ang Diyos. Merong isang lalaki, bumisita siya sa kaibigan niya, ang kapitan ng barko. Pagbisita niya sa kapitan ng barko, pumunta sila dun sa, ano ba tawag din yung may steering wheel. Ano ba tawag dun sa barko? Timon, di ba? Nakastay yung barko sa pangpang. Tapos pinipihit niya ng pinipihit. Ikot siya ng ikot, tapos ibabalik niya na naman. Ibabalik niya na naman. Sabi niya dun sa kapitan, Kap, ba't di tayo lumiliko? Sabi ng kapitan, hindi kasi tayo umaandar. For you to move, you need to plan. And God cannot steer your plan, your move, your steps. He cannot direct it if you don't move. If you don't do the first step. The first step is to plan your vision for you to make it into reality.
Last quote. Write it down and God will direct it. Palakpakan natin ang Diyos. I hope you learn. And may question pa, di ba? 15 minutes. You have question? Kung kakain na ba? You have question? At least one. Baka may tanong kayo. Madali lang Naka-live tayo. Baka mapahiya ako dito pag mahirap yan. Wala. So, walang tanong? Naintindihan ninyo yung topic? So, next week, ang pag-usapan natin, how are we going to discipline ourselves to make our plan into reality? Naintindihan? So, hallelujah. Thank you po sa time ninyo. At sana may natutunan kayo.